So, for us na maging disciples, dapat meron kang mother church. And itong church, Thy Word Ministry is our mother church. Okay. Dito tayo madi-disciple, and then later on, magiging discipler kayo. Kasi, malay natin makarating kayo sa Saudi. Ayan, ha? Si Leia, din natin alam na agaw, kung kayo nasa Saudi na pala. O, diba? So, pag kayo po ay na-disciple, kahit saan kayo dalhin, mag-disciple din kayo. Mag-disciple din kayo. Baka mamaya, meron na makarating sa inyo sa Las Vegas. O kaya sa Korea. Sa South. O sa North. Okay? Hindi natin alam. Pero dito, kayo po ay mag-disciple in everything. Ito yung magiging base natin. And then, after pagkatas ng base of operations, of course, ay yung message. Ano ba yung message na ibibigay mo? Ano ba yung mensahe mo? Ano ba yung ituturo mo? Of course, katulad ni John the Baptist, katulad ng ating Panginoong Jesus, ang kanilang message is repent, for the kingdom of God is at hand. Okay, verse 17 ng Matthew chapter 4. Okay. In other words, ang message natin is walang iba kundi ang gospel. Ang ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Kasi ano na kasing gospel? Maliban sa ito ay good news. Ano na kasing gospel? Tatlong bagay. Ang the life, gusto niyo English yun. The life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. Yan lang ang ituturo natin sa mga tao. Ang buhay ng Panginoon Jesus, namuhay siya, na walang kasalanan, namatay siya na sa krus dahil sa ating kasalanan. Pero nabuhay siya muli para tayo magkaroon ng pag-asa at kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. So whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun yung message na dala-dala mo. Yun ang isang disciple. So, merong need for discipleship, merong base of operation o yung tinatawag natin mother church. Of course, merong aling message. Mate-train ka on how to preach, how to teach the gospel. Okay. Of course, yung calling of the disciples na yung pagtawag sa mga disipulo na sa chapter 18, verse 18 hanggang 22. Okay? So, sabihin niyo, Pastor, akala ko ba nauna yung John chapter 1 na kung saan sumunod si Andres, tapos si Juan de Beloved, tapos si Andres tinawag niya si Simon Pedro, di ba? Nangyari na yun, di ba? Pero dito, sa point na to, nung ginawa niyang base, ang ating Panginoon Jesus from Nazareth, pumunta sa Capernaum at doon na siya naglagi, palagi, pupunta siyang Judea, babalik sa Capernaum, pupunta siya Nazareth, babalik pa rin sa Capernaum. Itong verse 18 na nung naglalakad siya sa tabing dagat ng Galilea, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi pa full-time din yung mga alagad nung sila ay tinawag ng ating Panginoon Jesus. Ano ibig sabihin na hindi pa full-time? Ibig sabihin, bumalik pa sila sa kanilang mga trabaho. Dahil may obligasyon din sila sa kanilang mga pamilya. But this time, iba na. Bakit? Ang sabi ng Panginoon Jesus, halik kayo, sumunod kayo sa akin. Sino yung nandyan? Ang mga mangingisda? Si Simon Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si James, at saka si John na mga anak ni Zebedeo, sons of Zebedee. Si James at si John, mga sons of Zebedee. Okay. Ang pinakabata sa kanilang lahat, doon sa 12, ang pinakabata ay si John, the beloved. Kaya nga doon sa, kung maalala nyo yung portrait ng Last Supper, ano kasing palabas yung pelikula? Napagkamalan na si John the Beloved ay babae. Kasi palagi siya nakahilig doon sa ating Panginoon Jesus. Hindi, bata talaga si John the Beloved. Siya yung pinakabata sa kanilang lahat.
Now, other than sa pagtawag sa mga disciples, ay yung work ng isang disciple. Ano ba yung ministry or work ng isang disciple? The works of a disciple, verse 23 hanggang 25, ang Panginoong Yesus ay nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga epilepsya at ang mga dumpong. Sila ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea. Ito ay mga followers lang, hindi sila mga disciple. Sinundan siya sa Galilea, sinundan siya hanggang Decapolis, sinusundan siya hanggang Jerusalem, hanggang Judea, at mula sa ibayo ng Jordan, sinusundan siya. Ngayon, dahil sa mga nakikita nilang mga miracles. Pero ikaw bilang alagad, ang number one na ministry mo, number one na work mo is to preach the gospel of Jesus Christ. Ipangaral. Kaya equip kayo as disciples sa evangelism. At least yung one verse evangelism. Ano na kasi one verse evangelism natin? Anong verse yun? Ha? Huwag mo sabihin dyan 3:16. Romans 6:23. Yun, magandang way na yun para sa evangelism. At least yung mga youth, alam mo na yun kung paano gawin. Sa mga women's, dapat malaman din natin. Pag-aralan din natin. So, yan ang works ng isang disciple. Nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos, ng mga doctrines ng church, at pinapangaral yung mabuting balita. Sa ating application, okay, so wag lang tayong mga attender kada linggo. Wala nang tayong big service, yung prayer meeting. Diba? Wag lang tayong basta nag-attend, wag lang tayong basta church goer, wag tayong makontento sa pagiging church goer. Wag tayong maging satisfied na natatawag tayong Kristiyano, wag tayong maging satisfied na natatawag tayong born again. Kundi, kailangan natin maging disciple. Bawat isa sa atin, targetin natin na maging disciple tayo. Maging disipulo. Ano ibig sabihin ng disipulo? Learner. Estudyante. Maging estudyante sa mga bagay-bagay patungkol sa Panginoong Hesus, patungkol sa Bible, patungkol sa mga doktrina na ating pinaniniwalaan sa church. At huwag din tayong maging kontento sa pagiging disciple. Mag-level up tayo. Maging discipler din tayo. Yung mga youth, meron silang mga discipleship group, di ba? Later on, yung mga members dun sa group na yun, magkakaroon din ng sarili nilang discipleship group later on. Amen ba? Ayun ang target natin. Kaya, mag-invite kayo ng mag-invite. Doon. Kasi magkakaroon kayo ng sarili ng discipleship. Maganda ba yan? Pero ang tanong, ano bang katangian ng isang disciple? Ano bang isang disciple? Ang isang disciple ay next. Discipleship or a disciple involves following Jesus. Okay? And following Jesus means how to follow Jesus Christ. Of course, deny yourself, carry your own cross, and follow Jesus Christ. To deny yourself means i-deny mo kung ano yung mga hilig ng sa katawan na to. Kasi may mga hilig to eh. May mga gustong gawin. Sarap yata maghiga-higa pag tanghali ka pa. Stress, prayer meeting, masarap mag-post. Di ba? Mayroong gustong-gusto, pero are you willing to deny that? Kaya ba?
Oh, sinama si Lacey. May prayer meeting na yan, sakal. Merong mga hilig ito na sarap manood kayo ng ako nga, hindi ako nanonood ng Korean novela. Yung pinapanood ko yung mga survival. Okay? Ang sarap kayong maupo at saka manood, di ba? Lalo na kung malaking screen. Ano yung ibilig? Kaya ba natin i-deny yung mga bagay na gusto? Hindi naman ibig sabihin ay hindi mo na gagawin yun. Maganda rin na nagre-relax tayo, maganda rin na nag-enjoy tayo. Pero in times of need, sa time na panahon na kailangan mong tuparin yung iyong pagiging disciple. Willing ka ba? Ano bang ginawa nila Peter, Andrew, James, and John? Anong ginawa nila nung tinawag silang Panginoon Jesus? Ha? Si Andrew saka si Peter, iniwan nila yung lambat. At saka bangka. Si James saka si John, sinong iniwan? Bahala ka na dyan, Tay. Tinatawag na kami. Ikaw nang magligpit sa bangka, ikaw nang mag-ayos sa mga lambat. May mga isa-sacrifice tayo. Yan yung cross. Carry your cross. Okay, are you willing to carry yung ating cross? So, tayo tumayo, tayo manayaw. And I hope na targetin po natin maging disciple, maging discipler. At tinatawagan ko na po